Paano ba sinusukat ang pag-ibig? Hiyaw ng puso? Bugso ng damdamin? Oo, okay, pwede. Pero paano kapag humupa na ang emosyon at kailangan manaig na ang hinahon at kailangan na ng dikta ng isip at ng katotohanan? Paano kung hindi nagtutugma ang hinahanap ng puso at ang mga nilatag naman ng realidad? Mga kapatid, ang mga tanong na yan ang sasagutin ng tampok na kwento natin sa Miyerkules na ito, mga kapatid. Ang unang Miyerkules sa buwan po ng Setyembre dito po sa Sana Lourdes, 112 days ago before Christmas. Tungkol po ito kay Celia mula po sa siyudad ng Marikina. At ibabalik tayo ng kwentong ito sa mga panahon na mga mangingibig ay sunod-sunuran pa sa mga diktador na magulang at ang pagiging dalagang ina ay pinagmumulan pa ng kahihiyan. Pero may mga naniniwala pa rin sa pagmamahal na walang katapusan. Simulan na po natin sa Sana Lord ang kwentong pinamagatang Hanggang Saan ang Kailanman. Celia, ano? Anong sinabi mo? Ilang linggo na akong walang monthly period, Eddie. Expected ko na yan 2 weeks ago pa. Pero wala talaga eh. Tapos naghahanap ako ng maaasim na pagkain. Nahihilo pa akong madalas. Nasabi ng iba, mga palatandaan daw ang ganun ng isang buntis. Ay, hindi. Hindi maaari yan. Ano gusto mong gawin ko? May kasunduan tayo. Sabi mo regular kang gagamit ng pills. Lintik na pills yan. Ginagawa mo akong kriminal. Ultimong mga walang maling na sanggol sa sinapupunan, inaalisan na ng karapatang mabuhay. Maliwanag naman ang sinabi ko sa'yo. Lalo kong hinigpitan ng mama ko dahil gusto niya makatapos ako ng architecture. Uunahin mo pa ba yung ambisyong makatapos sa pag-aaral kaysa panagutan ako? Sorry. Anong sorry? Hindi pa talaga ako handa. Yan lang ba ang sasabihin mo? Ang maririnig ko? Na nagsasorry ka? Dalawa tayong may kagagawa nito. Tapos pinagsisisihan mo? Hindi ko kagusto ang magbunga ang relasyon natin. Pinasok mo to, dapat inihanda mo ang sarili mo. Kapag natuklasan ng mama ko ang lahat ng ito, itataboy niya ako. Itatakwil. Hindi ko pa kaya mabuhay nang wala ang mama ko. Nakadepende pa ako sa kanya. Sige, mabuhay kang nakasandal sa biyuda mong mama. Huwag kang humiwalay sa kanya. Magsama kayong mag-ina. Pero ito ang tandaan mo, Eddie. Mula sa araw na to, ayoko nang makita ka pa! Celia! Celia! Bakit ka nagpabuntis sa isang irresponsableng lalaki, Celia? Bakit? Inay, mahal ko si Eddie. Hindi ko akalain. Tatalikuran niya ako. Noon ko pa sinabi sa'yo na wala kang mapapala sa Eddie na yun. Dahil pinaiikot lang siya sa mga daliri ng biyuda niyang ina. Nakita mo naman kung ano ang nangyari sa panganay na kapatid niya. Pinilit na ipakasal ng ina sa lalaking hindi naman gusto. Kaya nasira ang buhay ng anak niya. Nasaan na ngayon ang ate ni Eddie? Nagtatago sa kanilang mama. Dahil sa kabila ng sinapit niya, kinasuklaman pa rin siya at tinakwil ng kanyang ina. Inaamin ko, Inay. Nagkamali ako. Sana mapatawad mo ako. Ikaw na lang umaasahan kong dadamay sa akin. Anak kita kaya hindi kita matitiis. Pero nung pa lumiligaw na sa'yo ang biyudong si Ala, malaki ang agwat ng edad nyo. At halos anak ka na lang niya. Pero matinong tao si Ala. Kaya gusto ko siya para sa'yo. Pero dahil sa Eddie na yun, pilit mong iniwasan si Ala.
Sa kalagayan mo ngayon, kailangan may magisnang ama ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. At si Alang makakatulong sa iyo. Kung inaakala mo, inay, na yun ang dapat mangyari. Sige ho. Celia, Nakahanda ho akong sumunod sa gusto niyo. ano yan, Eddie? Mama, Bakit ka naglalasing? wala lang. Walang dahilan. Anong wala lang? Akin na nga yan. Mama, balik mo sa akin ang bote ng alak na yan. Huwag kang tanga, Eddie. Alam mong nasasaktan ka dahil nagpakasal sa matandang byudo ang dati mong nobya. Pabayaan mo na siya. Mama, mahal ko si Celia. Kalimutan mo na siya. Mahal ko siya, Mama. Tigil ka nga. Sundin mo ako. Limutin mo na si Celia. Dahil kailanman, hindi ko pinangarap na magkaroon ng manugang na patay gutom. Ito na ang kape mo. Talagang bilib na ako sa misis ko. Asikasong-asikaso ako. Siyempre, dahil napakabait mo rin sa akin. At sa pamilya ko. Sabi ko naman sa'yo, Celia, basta mahal mo, mahal ko rin. Salamat, Al. Hindi ko pinagsisisihan ang pagpapakasal ko sa'yo. Hindi kailanman. Ikaw pala, Jay. Wala dito ang papa mo. Kaalis-alis lang. May kakausapin daw siyang tao tungkol sa negosyo. Hindi siyang sadya ko. Ha? Ikaw. Ako? Paprangkayin kita, Celia. Matanda ng papa ko. Anong habol mo sa kanya? Pera? Huh? Bitiwan mong braso ko. Kaya ko ring ibigay sa'yo ang gusto mo. Sabing bitiwan mo ako At eh. higit pa kita mapapaligaya. Walang iya ka! Asawa kong papa mo! Igalang mo ako, huwag mo akong bastusin! Huwag ka na magkunwari. Walang ibang makakaalam nito. Kapag natikman mo kung paano ako magmahal, haharap-hanapin mo ko. Bitiwan mo ako! Hoy! Magbalik ka rito! Saan ka pupunta? Anong gagawin mo riyan sa kusina? Hindi siya magtatagumpay sa masamang tangka niya sa akin. Ang kutsilyo. Itong kailangan ko. Celia! Bitawan mo yung kutsilyo! Huwag kang lalapit. Kapag nagpilit kang gawan ako ng masama, itatara ko sa katawan mong patalim na to. Celia! Akala mo siguro mumurahing klase ng babae ako. Oportunista, mukhang pera, na biniling pakasalan ng iyong ama. Yun ang malaking pagkakamali mo. Dahil hindi ako oportunista at mukhang pera. Hindi pera ang habol ko sa iyong ama. Tinanggap ko si Al dahil tinanggap niya ang pagkatao ko. Totoong mahirap lang ako. Pero handa akong itaya ang aking buhay para maipagtanggol ang aking dangal. Kung hindi ka naniniwala sa akin, gawin mo ang gusto mo. Lumapit ka sa akin. Bastusin mo ako. Pero sinisiguro ko sa'yo, huwag mo lang akong mapagsamantalahan dahil handa akong mamatay at pumatay. Salamat hindi na umulit si Jay sa masamang tangka niya sa akin. At hindi na siya nagtangkang bastusin uli ako hanggang sa nakapanganak na ako. Buti na lang may sarili na rin siyang pamilya at nakabukod ng tirahan. Kaya hindi na kami nagkikita. Dahil kung umulit pa siyang bastusin ako, susumbong ko na siya sa papa niya. Celia, eto na ang dede ni Junior. Minadali kong timplahin dahil kanina pa iyak ng iyak ang anak ko. Akin na, ako na magpapatulog sa kanya. Hindi pwede. Al, Basta narito ako sa bahay, akong bahalang magpadede at magpatulog sa anak ko. Dede na, Junior.
Tahan na at ang daddy mong bahala sa'yo. Al, Oh, bakit parang napapaluha ka, Celia? napakabuti mo sa aming mag-ina. Asikasong-asikaso mo kami. Lalo na si Junior. Natural lang yun. Natural lang asikasuhin kong mabuti si Junior dahil anak ko siya, hindi ba? Oo. Anak mo siya. Oh, bakit umiiyak ka? Dala ng sobrang tuwa, ng kaligayahan. Napakapalad ko dahil ikaw ang napangasawa ko. Celia. Salamat sa lahat, Al. Maraming salamat. Bakit ngayon ka lang, Eddie? Madaling araw na. Lagi ka na lang ganitong oras kung umuwi. Sorry, Mama. Anong sorry? Bakit mo ako sinampal, Ma? Para matauhan ka. Mama naman eh. Hindi ko na gusto ang pinagkagagawa mo. Baka dumating ang oras na hindi ka makatapos sa kursong kinukuha mo. Ma, ginagawa ko naman ang lahat. Puro alaklak. Wala ka nang inasikaso kundi uminom ng alak. Masisisi mo ba ako? Ba't? Gusto ko lang makalimot. Ikaw man ang lumagay sa katayuan ko. Gagawin mo rin ang ginagawa ko. Hindi ako gaya mong hibang. Sinisira mo ang buhay at kinabukasan mo. Nagpapakaibang ka sa isang babaeng nagpakasal na sa iba at may anak na. Anak ko yun, Mama. Anak ko. Ako ang ama na isinilang ni Celia. At hindi ang lalaking pinakasalan niya. Huwag mo nga akong papaniwalain sa kasinungalingang yan. Yun ang totoo, Ma. Maniwala ka sa akin. Kaya ako nagkakaganito. Sobra akong nasaktan. Nahihirapan. Nagawa ko talikuran si Celia at ang kanyang dinadala dahil sa'yo. Tigilan mo na nga yung kahibangan mo. Ang isipin mo at laging itanim dyan sa tuktok mo ay ang makatapos sa pag-aral. Para dumating ang araw na maging isa kang titulado. Gaya ng pangarap ko para sa'yo. Si Celia na pumasok sa department store kanina. Kaya dito ko na lang siya abangan sa labas. Ayun! Siya na ang papalabas na yun. Tama-tama. Mapapalapit siya rito sa kinatatayuan ko. Celia? Ha? Oh, Eddie. Mahigit 1 taon ding hindi tayo nagkita. Anong ginagawa mo rito? Naabangan mo ako, no? Oo, para magkausap tayo. Sorry, nagmamadali ako. Ayokong pinaghihintay ang asawa ko. Mahal mo ba siya? Mahal na mahal. Dahil siya ang lalaking sumagip sa akin sa malaking kahihiyan. Napakabuti niya. Walang dahilan para hindi ko siya mahalin. At ako naman. Bakit? Ano bang inaasahan mo? Celia, mahal naman talaga kita. Huwag na tayo maglokohan, Eddie. Yan ang totoo. Ang mahal mo ang sarili mo. Natakot ka sa responsibilidad. Natakot kang itakwil ng mama mo. Natakot kang maghihirap at mabuhay na nag-iisa. Marami-rami kang kinakatakutan. At hindi ang klase ng lalaking gaya mo ang pangarap kong makasama sa habang buhay. Celia, may anak na tayo. Mahiya ka nga. Paano ka naging ama? Nang ilapit ko sa iyong problema ko, tinanggihan mo ang anak ko. Pagkatapos ngayon, ang kapal ng mukha mo. Maghahabol ka sa isang anak na hindi mo na pwedeng angkinin dahil meron na siyang kinagis ng ibang ama. Ang lalaking umako sa dapat sana'y responsibilidad mo. Ang anak ko'y lehitimong anak ni Al. Nakasunod na sa asawa ko ang pangalan ng bata. Pero ako ang tunay niyang ama, Celia. Ikaw ang walang kwentang tunay na ama. Celia! Pasensya ka na, Eddie. Pero hindi kita kayang ipakilalang ama sa aking anak. Si Al ang kanyang ama. Katunayan, Junior siya ng lalaking pinakasalan ko. Kaya wala kang pwedeng habulin pa. Wala ka na ni katiting na karapatan sa bata. Wala na. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sandali lang, Celia! Inalisan na kita ng karapatan sa anak ko, Eddie.
Lalong wala kang karapatang hawakan ng braso ko. Sorry. Gusto kong maliwanagan mo. Hindi na ako kailanman interesado sa'yo. Kaya kung pwede lang pabayaan mo na ako. Huwag mo na akong gambalain pa. Dahil matagal na kitang inalis sa puso ko, sa alaala ko, at lalong-lalo sa isipan ko. Naiintindihan mo? Inay, Naparito ka ba para sabihin lang sa akin yan? Na hanggang ngayon, may pagtingin ka pa rin sa irresponsableng lalaking muntik nang sumira sa buhay at kinabukasan mo? Inay, ayoko lang munang umuwi sa bahay namin ni Al na dala ang problemang to. Baka hindi ko kayaning itago sa kanya. Kaya dumaan muna ako dito sa inyo para magpalipas ng oras. Para mabawasan na rin ang inaalala ko. Naintindihan ko. Si Eddie ang una mong pag-ibig. At siya ang ama ng anak ko. Pero wala na siyang karapatan. Ang manugang kong si Al, ang asawa mo na ang lehitimong ama ng isinilang mo. Alam ko, Inay. Celia, hindi ko gusto ang reaksyon mong yan. Huwag kang mag-alala, Inay. Gagawin kong lahat para sikilin ang nalalabi ko pang damdamin para kay Eddie. Sisikapin kong tuluyan na siyang malimot. Dapat lang, hindi makatuwirang bigyan mo ng problema ang isang responsable at napakabuting asawa na gaya ni Al. Celia, Al? malalim na ang gabi. Bakit narito ka pa rin sa terrace? Hindi pa kasi ako inaantok. Magpahinga ka na. Mauna ka na, Al. Susunod na ako sa'yo. Sige, hihintayin kita sa kwarto. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Pagkatapos kong muling makita si Eddie nung nakaraang linggo, hindi na ako mapalagay. Damang-dama ko pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi tama to. Hindi dapat. Patawarin mo sana ako, Al. Ayokong maramdaman to. Ayokong masaktan ka. Pero anong gagawin ko? Narito pa rin sa puso ko ang unang lalaking minahal ko. Ang lalaking siyang ama ng anak ko. Kailangang malimot na kita, Eddie. Patahimikin mo na ako. Pakiusap. Huwag ka nang magpakita pa sa akin. Ayoko nang mahalin ka pa. Ayoko na. May asawa na ako. Kailangan makalimutan na kita. Kailangan mabura ka na sa aking mga alaala. Nakatapos ako ng kurso, Celia. Dahil ikaw pa rin ang inspirasyon ko. Kahit may asawa ka na. Narito ka pa rin sa puso ko. Larawan mo pa rin na nakatago. Hindi ako nagbabago. Patawarin mo sana ako kung nagkasala ako sa'yo. Patawarin mo sana ako, mahal ko. Ano, Celia? Makikipagkita ka kay Eddie? Kailangan, Inay. Huwag kang ang hibang. Kailangan minsan pa kaming magkaharap ni Eddie para matapos na ang lahat ng to. Alam kong siya ang madalas na tumatawag sa bahay. Hindi lang siya nagpapakilala dahil malimit na si Al ang nakakasagot sa telepono. Pabayaan mo na lang ang Eddie na yun. Kailangan kong kumilos, Inay, bago mahuli ang lahat. Ano bang gusto mo mangyari? Magkita kayong dalawa ng lalaking yun? Para buhayin uli ang iyong nakaraan? Hindi, Inay. Ay, ewan ko sa'yo. Magtiwala kayo sa akin. Sa'yo pwedeng magtiwala ako. Pero sa puso mo, may alinlangan ako. Inay. Traidor ang puso. Sinungaling. Kung minsan,
Sinasabing ayaw. Pagkatalikod, gusto pala. Ayokong maipit ka sa dalawang nag-uumpugang bato. Kaya anak, sundin mo ko. Huwag na huwag kang makikipagkita kay Eddie. Inay, lumapit ako sa inyo sa pag-aakalang maiintindihan niyo ako. Tama kayo, totoo ang sinabi niyo. Pero gusto ko ng katahimikan. Kaya dapat lang natapusin kong problema ko kay Eddie para matahimik na ako. Celia! Kanina ka pa rito sa park? Medyo. Sorry, may pinagawa pa kasi sa akin ng mama ko. Pero wala naman akong plano yung paghintayin ka. Ang totoo, masayang-masaya ako nang tawagan mo ako. At sabihin mo, gusto mong magkita tayo. Kaya nagbandali ako sa pagparito. Eddie, sabi mo hanggang ngayon mahal mo pa rin ako. Mahal na mahal, Celia. Pag mahal mo ang isang tao, pagbibigyan mo ang kahilingan niya. Hahangarin mo na matahimik siya at para matahimik ako, pakawalan mo na ako sa puso mo. Kalimutan mo na ako. Huwag mo na akong gambalain pa kailanman. Celia! Pakiusap, Eddie. Pakiusap. Simple lang naman ang hiling at pakiusap ko, hindi ba? Alisin mo na ako sa isip mo, sa puso mo, sa alaala mo. Para pare-pareho na tayong matahimik. Kung sabihin ko sa'yong hindi ko kayang gawin ang gusto mo mangyari, paano na? Kayanin mo. Dahil yun lang ang dapat. Ang tama. May asawa na ako. May dapat na akong pagtuunan at paglaanan ng lahat ng panahon at atensyon ko. Pabayaan mo na ako sa buhay ko. At paano ako? Sabihin mo! Habang kapiling mo ibang lalaki ng pinakasalan mo, parang lason niya na unti-unti pumapatay sa akin. Eddie! Habang iniisip ko ang aking anak na may ibang kinikilala nga ba, parang mababaliw na ako. Tinakbuhan mo noon ang responsibilidad na dapat sana ikaw ang pumapasan. Bakit ngayon ayaw mo akong tigilan? Bakit? Bakit, Eddie, ha? Bakit? Dahil mahal kita. Bitiwan mong braso ko! Hindi kita bibitawan. Dahil totoong mahal kita. Huwag na tayo maglokohan, ano ba? Maniwala ka sa akin, Tapos please. ng lahat ng pagmamahal at pagtitiwala ko sa'yo. Tinapos mo na! Kung nagkamali man ako, handa ko na maituwid yun. Huli na, Eddie. Celia, patawarin mo sana ako sa naging pagkakamali ko sa'yo at sa ating anak, please. Patawarin man kita. Hindi na maibabalik nun ang nakaraan. Magagawa natin ibalik ang ating nakaraan kung gugustuhin natin. Malaking kalokohan yung iniisip mo yan. Maniwala ka sana hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang nag-iisang babae sa puso ko. Tama na, Eddie. Ayoko nang marinig ang iba pang sasabihin mo. Bitiwan mo na ako at huwag na tayo magkita kailanman. Nasabik na umayakap ko uli ng ganito kay Pito. Huwag! Ano ba? Para maniwala ka, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Ipadarama ko sa'yo ang mga halik kong punong-puno ng pagmamahal. Eddie! Huwag! Busugin kita sa pagmamahal ko, Celia. Eddie! Sabi mo wag eh! Ano ka ba? Eddie, maawa ka naman sa akin. Eddie, tama na. Celia. Eddie! Sobrang tigas ng ulo mo, Celia. Hindi ka na nahiya? Hindi ka na nakonsensya? Paano kung makarating sa asawa mo na pinagtataksilan mo siya? Nakahanda na po ako sa anumang mangyayari. Huwag ka nang magpakagaga. Inay! Hindi kailan naman nagkulang sa'yo si Al. Siya ang dahilan kaya hindi ka nabilad sa malaking kahihiyan. At lahat ay binibigay niya sa'yo. Pati sa anak mo, kay Eddie. Ano po bang hinahanap mo, ha? Ano pa? Pagmamahal, Inay! Tunay na pagmamahal. Iyan ang kailangan ko. Tunay
Tumigil ka nga sa kaibangan mo! Nagpakasal ako kay Al. Nasagip niya ako sa malaking kahihiyan. Hindi ako naging dalagang ina, nagkaroon ng ama ang aking isinilang. Nasusunod ang lahat ng gusto ko, ang lahat-lahat. Pero dama ko, inay. Damang-dama ko ang malaking pagkukulang. Hindi ako lubusang kontento at maligaya. Dahil si Eddie ang totoo kong minamahal. Si Eddie! Nakapasa ka na sa board exam, Eddie. Isa ka ng lehitimong arkitekto. Ano pa bang hinahanap mo? Bakit parang may kulang pa sa'yo? Mama, gusto ko na magkaroon ng kasama sa buhay. Nasa hustong edad ka na. Wala naman akong tutol. Panahon na para mag-asawa ka. Salamat sa pagpayag mo, Mama. Sino ba ang babaeng gusto mong pakasalan? Si Celia. Celia? Ang babaeng una at huli kong mamahalin. Nababaliw ka na ba? Hindi, Mama! Hindi mo alam ang sinasabi mo. May asawa na ang babaeng kinahihibangan mo. Ma, kami ni Celia ang tunay na nagmamahala. Tumigil ka nga. Mama, iiwan ni Celia ang asawa niya dahil sa akin. Kaming dalawa magsasama habang buhay. Hindi mangyayari yan. Paano naman, Mama? Huwag mo nga igiit ang gusto mo, Eddie. Huwag na huwag kung ayaw mong itakwil kita. Celia, tingnan mo itong mga pinamili kong damit ni Junior. Kasya kaya? Sabi ko naman kasi sa'yo, samahan mo akong mamili. Kaso may lakad ka kamo kanina. Kaya ako na lang mag-isa nagpunta sa department store. Al, lumalaki na si Junior. Baka masanay siya na laging may bago. Nagsosolong anak natin siya. Dapat lang masunod ang layaw niya. Al, Oh, bakit parang may gusto ka yatang sabihin sa akin? Parang nag-aalangan ka. Oh, napaiyak ka pa. Celia, may problema ba? Eddie, hindi ko pa masabi kay Al. Wala akong lakas ng loob. Kami ni Mama nag-usap na. Kung itatakwil niya ako, pinaghandaan ko na yun. Minsan ko na nga siyang sinunod. Ang importante ngayon, masunod ko naman ang puso ko. Ang lumigaya naman ako. Eddie, bakit kasi ngayon lang? Dahil sa pangarap kong makatapos sa pag-aaral at maging isang ganap na arkitekto. Narating ko na ang ambisyon ko. Kaya ang gusto ko naman, ang puso ko ang haharapin ko. Makakatagpo ka ng ikararangal mo. Ng isang babaeng malaya at pwede mong pakasalan. Nag-iisa ka sa puso ko, Celia. Wala kang kapalit. Eddie! Kaya kung pwede, magdesisyon ka na. May pinagagawa na akong bahay na pwede matirahan natin. Kapag sumama ka sa akin. Pero ano? Bakit ka ba natitigilan? sigurado ka ba sa gusto mong mangyari sa atin? Ikaw ang dapat magdesisyon. Sarili mo ang tanungin mo. Magsisinungaling ako sa iyo kung sasabihin ko na hindi na palapit sa puso ko si Al. Hindi ko naman maiaalis yun. Halos 3 taon din kayo nagsama. Naging napakabuti niyang asawa sa akin at ama ng anak ko. Parang napakabigat ng hinihingi mong desisyon ko eh. Kaya ko bang suklian ng matinding sama ng loob ang lahat ng kabutihan at pagmamahal sa akin ng asawa ko? Celia, lagi mo lang isipin na ako ang higit at tunay na nagmamahal sa'yo. Alam ko. Kaya hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Eddie. Ako, Celia, kaya mo bang mawala ako sa buhay mo?
Anong ginagawa mo rito? Inay, naparito lang ako para ihingi ng tawad ang gagawin ko. Celia, huwag mong sabihin pangangatawanan mo ang kaibangan mo. Hindi ko po kayang mawala ng tuluyan si Eddie sa buhay ko. Ano? Nakapagdesisyon na ho ako, Inay. Makikipaghiwalay ho ako kay Al. Sige, gawin mo ang gusto mo. Sana maintindihan mo ako, Inay. Kahit kailan hindi ko maintindihan ang kagagahan mo. May asawa kang tao. Bakit nagpapakaibang ka sa ibang lalaki? Dahil si Eddie ang una kong minahal. Sa kanya ko unang ipinagkatiwala ang aking dangal. Alam kong mali na patuloy ko siyang mahalin kaya sinikap ko siyang iwasan at layuan. Pero habang ginagawa ko yun, lalo naman akong nasasaktan at nahihirapan. Kaya iiwan mo ang isang taong napakalaki at napakarami ng sakripisyo sa iyo at sa anak mo? Patawad, Inay. Pero gusto ko ring lumigaya. Kung gusto mo, sumama ka sa Eddie na yon, Celia. Pero kapag ginawa mo yun, huwag na huwag ka nang tutungtong sa pamamahay na to. Inay, Ituturing na kitang patay! Celia? Al, Bakit? bakit ako nag-iimpake ng mga damit ko? Aalis ka? Hindi ko kayang magpaalam sa'yo. Kaso lang, kailangan gawin ko to. Iiwanan mo ako? Kesa naman patuloy ako makisama sa'yo. Pero dinudungisan ko naman ang dangal mo. Celia! Ayokong habang panahong pagtaksilan ka. Naging napakabuti mo sa akin at sa anak ko. Kaya nga sobra akong naguluhan. Na problema. Pero dapat akong magdesisyon. At mamili. Bakit ka umiiyak? Dahil alam ko, masasaktan ka. At baka isipin mo pang naging oportunista lang ako. Nakita ko kung paano mo akong minahal. Ipinagtanggol sa ibang hindi naniniwalang sincere ako sa pagpapakasal sa'yo. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nagawa ko pa rin traidorin ka. At pagtaksilan. Wala kang magiging problema sa akin, Celia. Sinusunod mo lang ang tibok ng puso mo. Huwag mo akong alalahanin. Matanda na ako. Sa edad kong ito, marami na akong pinagdaanan. Masasaya, malulungkot na mga pangyayari. Makakaya ko nang dalhin ang lahat. Kaya igagalang ko ang desisyon mo kung saan ka liligaya. Naiintindihan mo ako? Oo, Celia. Naiintindihan ko. Ayokong habang buhay kang maging bilanggo sa kung ano man ang nararamdaman mo. Napakabuti mo talaga, Ituloy mo lang ang gusto mo. Ang plano mo. At hindi ako magdaramdam sa'yo. May karapatan ka ring lumigaya. At ang anak mo. Paano ka? Sabi ko nga sa'yo, sanay na ako sa iba't ibang takbo ng buhay. Marami ng mapapait na mga pangyayaring napagdaanan ko at nakayanang lampasan. Kahit masakit, pipilitin ko rin kayanin na kapag nawala ka sa akin. Salamat. Basta't alagaan mong mabuti si Junior. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Umasa ka. At isipin mo lagi, wala akong hangad kundi ang iyong kaligayahan. Eddie! Eddie! Mama! Bakit hinahakot mo ang damit mo at sinakay sa kotseng yan? Magpapaalam talaga ako sa'yo, Mama. At saan ka naman pupunta? Pasensya na, Ma, pero magsasama na kami ni Celia. Talagang hibang ka, no? Kung
Kung kailan ka naging profesional, tsaka ka nagpapakatanga. Sorry, Mama. Sige! Magsama kayo ng babaeng kinahuhumalingan mo! Mabuhay kayo sa kasalanan! Kapag nakarma kayo, bahala kayo sa buhay nyo! Umalis na ako sa bahay namin ni Al. Iniwan ko na rin ang asawa ko. At ngayon papunta na ako para tuluyan ko na makasama si Eddie. Pero bakit parang nagdadalawang isip pa ako? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Mamang taxi driver, pwede yung idaan niyo ako sa pinakamalapit na simbahan? Dito ang usapan namin ni Celia na magkita. Bakit kaya wala pa siya? Anong oras kaya siya darating? Di bale. Kahit anong oras siya dumating, hindi ako maiinip. Naghihintay ako sa kanya. Ngayon ang katuparan ng pangarap kong magkasama na kami. At tuluyan ng maging maligaya. Eddie. Celia, akala ko hindi ko na darating. Alam kong naghihintay ka sa akin. Kaya hindi pwedeng hindi ako dumating dito. Ang anak ko, asan siya? Bakit hindi mo kasama? Sabik na sabik pa naman akong makarga at mahalikan siya. Eddie. At saka, asan ang mga gamit mo? Akala ko ba nakapag-desisyon ka na? Napadaan ako sa simbahan. Iniwan mo ba muna sa kaibigan o kamag-anak ang mga gamit mo? Pati ang anak natin? Sumakay ka sa kotse at puntahan natin. Eddie, bago ako naparito, naiintindihan ko na nasa pagdedesisyon, hindi pala dapat puso lang ang gamitin. Ha? Anong gusto mong sabihin? Nang iwan ko si Al, lalo kong nakita ang kanyang kabutihan. Lalo kong naramdaman ang pagmamahal niya sa akin. At nakaramdam ako ng panghihinayang. Celia. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko, bakit ko sobrang sasaktan ng isang taong walang naging kasalanan sa akin? At walang naging pagkakamali kundi ang ako'y mahalin lang. Sandali, wag mong sabihin na... Dinaramdam ko, Eddie. Inaamin kong hanggang ngayon totoong mahal pa rin kita. Pero hindi ko pala kayang mabuhay ng malayo kay Al. Hindi. Lalo na si Junior. Hanapin niyang pag-aasikaso at pagmamahal sa kanya ng kanyang ama. Pero ako ang tunay niyang ama, Celia. Pero si Al ang nagisnan at nakilala niyang ama. At hindi ko na mabubura yun sa isip niya. Di ba may plano na tayo, Celia? Sorry, Eddie, pero kailangan pakawalan mo na rin ako. Mahal kita, Celia. Mahal na mahal. Kung talagang mahal mo ako, ibigay mo na sa akin ang kalayaan ko. Hindi ko kaya. Nakaya nating magkalayo noon. Makakaya natin lalo na ngayon. Celia. Eddie, mabuhay tayo, wag lang para sa sarili natin. Mabuhay tayo para rin sa mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Oh, gising ka pa pala. Oo, Inay. Si Junior po. Pinatulog ko na ang apo ko. Inay, Pinahanga mo ko sa naging desisyon mo, Celia. naintindihan ko kasi, Inay, na ikaw na ang ina ko ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Alam mo kung saan ako tunay naliligaya. Hindi ka magsisisi, anak. Handa na ho akong layuan ng tuluyan si Eddie at ibaon sa limot ang lahat-lahat ng namagitan sa amin. Kung ganon, bakit hindi ka pa magbalik kay Al? Gusto ko munang suriing mabuti ang damdamin ko, Inay.
gusto kong masigurong sa gagawin ko, wala na akong pag-aalinlangan. Basta lumagay ka sa tama, Celia. Hindi ka magkakamali at liligaya ka. Papa, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Bakit hindi ka pa tumira sa amin ni Cynthia? Nandun ang mga apo mo. Malilibang ka ron. May bahay ako, Jay. Mananatili ako rito. Hihintayin mo pa rin bang ang pagbabalik niya? Sa kabila ng lahat, sa lahat ng oras, bukas pa rin ang pinto ng bahay na ito para sa kanya. Dininig ng Diyos ang dasal ko, Celia. Matapos kong suriing mabuti ang sarili ko, Al, nagbalik na ako sa'yo kasama ng anak ko. Salamat. Sa pagbabalik kong to, hindi na kita iiwan. Pinaligaya mo ko. Kaya lang, gusto ko maging malinis sa iyong paningin, sa iyong puso. Celia. Kaya ayokong patuloy na papaniwalain ka sa isang kasinungalingan at humingi sa iyo ng tawad. Bakit? Si Junior, hindi mo siya tunay na anak. Alam ko, Celia. Ha? Alam mo? Matagal ko nang alam na hindi ako ang tunay na ama ni Junior. Dahil baog ako. Kaya napilitan kami ng yumao kong asawa na mag-ampon nung nabubuhay pa siya. At si Jay yun. Kaya nang isilang mo si Junior, alam ko nang hindi ko siya anak. Pero mahal ko siya. Ibinigay ko sa kanya ang aking pangalan. At itinuring kong tunay na anak ang anak mo dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Talagang napakabuti mo, Al. Bago ka pala dumating, may nag-abot sa akin ng envelope. May nagpabigay daw ng sulat para sa iyo. Eto. Kanino kaya galing? Sige, papasok na ako sa kwarto at baka hanapin ako ng anak natin. Salamat, Al. Ha? Parang kilala ko ang penmanship na to. Sulat kamay to ni Eddie, ah. Mahal kong Celia. Sa huling pag-uusap natin, gusto mong yun na maging huli nating pagkikita. Kaya ang sulat na to ang huli ko ng pang-iistorbo sa'yo. Wala ka nang dapat ipag-alala. Mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Kaya gaya ng gusto mo, hindi na kita gagambalain pa. Magpapakalayo-layo na ako. Ikaw na ang bahala sa anak natin. Hindi na ako magdaramdam kung sakaling iba ang makilala niyang ama. Kasalanan ko rin ang lahat. Pagdasal mo na lamang na sana makatagpo ako ng babaeng matututuhan kong mahalin. Kaya ng naging pagmamahal ko sa'yo. Salamat sa lahat ng magandang alaala. At paalam. Eddie, maraming salamat din sa masasayang alaala. Lalo sa iniwan mong magandang alaala na pakamamahalin ko habang buhay. Si Junior.